Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries that say I want to know You. Oh, I want to know You more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries that say I want to know You. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in our death and resurrection. Oh, I want to know You. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You more. Amen! Napakagandang opening song at napakaganda po ng tinig ng ating pong pangbungad na awit. Walang iba kundi si Kuya Sam. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat. So siguro po nagtataka ang ilan kung bakit meron tayong feasting on the Divine Verses ngayong gabing ito. Kanina po natapos po natin ang conference at pagkatapos po ng ating conference, marami po ang nag-message sa akin na nagsasabi po na dahil half day lamang daw po ang conference, mas maganda raw po kung meron tayong feasting ngayong gabing ito. At ito po ang naka-move sa heart ng inyong lingkod. Kaya ngayong gabi po, I would like to welcome everyone again dito po sa ating huling feasting on the Divine Verses. Huli na po, Bishop? Yes.
huli na po para sa year 2020. Sa kaalaman po ng lahat, this is now the last day. Ano po? This is the last day of year 2020. Alam niyo po, ang masasabi natin talaga, napakabuti ng Panginoon. Hindi ko po ma-imagine, last day na po tayo. Mula pa po nung March, na-experience na po natin ito pong pandemic na ito. Sunod-sunod po yan. Diba? Crisis, calamities, mga challenges. Grabe po ang naranasan natin ngayong 2020. Napakatindi po ng naranasan natin ngayong 2020. Ang maganda lang, ang mas napakatindi po ay ang ating Panginoon. Kaya again, sa bawat isa po, magandang gabi sa inyong lahat. At ako po'y masaya sapagkat ngayon po, Pastor Digan's family is in the house. Sila po ay kasama ko dito live sa ating Feasting on the Divine Verses. At nakita nyo pa naman, opening number pa lang. Blessing na. Naiiya lang ako kay Kuya Sam. Total, last day naman ngayon na, no? So, kung tutuusin po, oras na lang ang binibilang natin. Paniwalaan nyo po at hindi 2021 na po. Ilang oras na lamang po. Kaya nga, marapat lang na dakilain natin ang Panginoon. Marapat lang na siya po ay ating papurihan sapagkat tunay na biyaya ng Diyos ang nagtawid sa atin dito po sa lilipas na taon. At sa mga nakalipas na mga buwan, masasabi po natin na talagang yung katapatan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, lahat to, mga kapatid, ito po'y gawa ng Diyos at yan ang reason kung bakit tayo nakasurvive. So I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay makaisa para po sa ating panghuling gabi ng gawain ngayong 2020 dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Ang ganda po kasi ng approach po sa akin. Masarap daw po na sa last day na ito, talagang magsasara po tayo sa salita ng Diyos para sa 2021, magbubukas naman tayo sa salita ng Diyos. So, kaya ngayong gabi po, salamat sa mga talagang mula noon hanggang ngayon, talagang sumusubaybay, kasama po natin, kabalikat po natin sa ministeryong ito. Of course, lahat ng kapurihan ay sa Panginoon. And I would like to take this opportunity to express my gratitude to Pastor John Archie and to Pastor Greg Peralta. Sila po ang kasama po nating naging speakers para po sa ating pong online year-end po yan. Online year-end conference. And I am very sure na ang bawat isa po ay kanyang pinagpala. So ngayong gabi ito, mga minamahal, tayo po ay lumapit sa Diyos para po sa ating pong panalangin at para po sa kaalaman ng marami. Salamat po sa inyong pananalangin. Alam natin na ang Diyos ang nakakaalam ng tamang kapasyahan para sa bawat isa. So, para po sa informasyon ng mga ilan sa concern po talaga, si Pastor Berhel po ay kapiling na po ng ating pong Panginoon. Pero ako po ay naniniwala na talagang siya po ay nasa magandang kalagayan. At ipag-pray po natin, the whole family, of course, para sa comfort at ang patuloy na pagtulong ng Panginoon sa kanila pong naging kalagayan. And then, gusto ko pong ipanalangin din po natin si Ninang Maribik Tolentino, si Ninang Victoria Tolentino. Pakipanalangin po natin ang patuloy na pagpapalakas ng Panginoon sa kanya. Isama rin po natin sa panalangin ngayong gabi, mga minamahal, ang ating pong manggagawa, asawa po ni Pastor Chris Balino sa Living Water Baptist Mission, London. Si Ma'am Imelda Valino, sapagkat siya po ay nag-positive sa COVID-19. So let us pray for God's healing at sana po maingatan sila Pastor Chris, kasama po ang ilan sa mga kapatiran natin. Isama na rin po natin na ang Diyos po ang magbigay kalakasan. Nawa sila Sister Franz at ang ilan pa sa mga kapatiran po natin ay talagang hindi po maapektuhan or ma-infect ng virus. So, yan po ang ilan sa mga talagang nakikita ko po na bukod sa ating pong regularly ipinapanalangin ay ating pong ilapit, idulog po sa ating Panginoon. Sige po, mga minamahal,
Samahan po ninyo ako sa ating pong pananalangin. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito kami po'y nagpapasalamat na minarapat mo pa rin na magkaroon po ng feasting on the divine verses ngayong huling araw ng 2020. Lord, I pray that you will continue to bless this ministry. May you continue to guide us, O God, and please help me na maging channel of blessing, lalo na po sa mga lagi-lagi nag-aabang sa iyo pong banal na salita. Dakilang Diyos, salamat po sa nakaraang taong ito na kung saan kami po, dakilang Diyos, ay iyong pinatnubayan, kami po ay iyong pinagpala. Salamat po sa mga naliwanagan, salamat po sa mga naligtas, salamat po sa mga nagsitatag at nagsitibay, salamat po, dakilang Diyos. At ngayong gabing ito, aming Panginoon, nais po namin muling ipagkatiwala sa iyo ang aming pong magiging pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Ito nawa ay maging kalasag po namin para sa approaching 2021. Lord, thank you po sa lahat. Hindi po sapat ang salita upang dakilain ka sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong katapatan, Panginoon. At nais po namin ngayong gabi na ilapit po sa iyo ang pamilya po ni Pastor Berhel Galang. May you comfort them, Heavenly Father, and may you give them strength, O God, yung biyaya po na kailangan po nila sa pagkakataong ito. Ganon din po ang iyong katapat na probisyon para po sa kanila. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo si Ninang Maribik, na nawa patuloy mo po siyang palakasin, dakilang Diyos. Nawa maging maayos po ang kanyang pisikal na kalagayan. At ikaw rin po ang patuloy na magbigay ng panatag na kaisipan sa kanya. O Diyos, hiling ko po na ikaw rin ang humipo sa karamdaman po ni Ma'am Melda Balino, Panginoon. May you touch her body, O God, at makarecover po siya sa COVID-19. May bigay po ang tamang treatment, ang tamang gamot, at hiling ko rin po na ingatan mo po si Pastor Chris at ang mga kapatiran po sa London, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang aming inihilingan na ngayong gabing ito ay patuloy na magpapala. Salamat po sa mga negosyong sa kabila po ng nakaraang krisis na ito o sa aming dinaanang krisis na ito, sila po ay nakasurvive, pinagpalang patuloy at hindi mo pinabayaan, Panginoon. Hiling ko po na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa mga negosyo po ng Villa at ng Abao family, Panginoon. Ganon din po ang Ilihiyo at Mendoza family. Dakilang Diyos, hiling ko rin po ang Hustado family. Ganon din po ang De La Peña at C family, Panginoon. Hiling din po namin, Panginoon, ang pamilya po nila Sister Junlie at ang kanila pong negosyo, Panginoon. Ganon din po ang Magtango, Panginoon, at ang Campos family. Dakilang Diyos, ang Aguilar family, ang Pedro family sa kanilang mga buhayan at hanap buhay. Panginoon, hiling po namin na ikaw rin po ang magpala sa negosyo po ng Lacuna family, Abrenica family, at ang lahat po, Panginoon, ng talagang sa iyo po nagtitiwala sa hanap buhay, sa mga trabaho na naapektuhan, at sa mga businesses pa, Panginoon, katulad po ng Bedar family, pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang kanilang negosyo. Ang members po ng Living Water Baptist Church, maging ng mga misyon, Panginoon, ang bawat pamilya, nawa dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy ng mga laga at magpala. Ganon din po ang Victory Fundamental Baptist Church, Panginoon. Ang patuloy po na paggabay mo po sa gawain at sa bawat pamilya, O Diyos, ingatan mo po. Ganon din po ang Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, Panginoon. At ang mga kapwa ko po, Pastor, na kung saan ikaw ang pinararangalan. Ang salita mo po ang ipinapangaral. Gabayan mo po, basbasan mo po, dakilang Diyos, ang mga ministeryo, makarecover po sa krisis na ito na amin pong pinagdadaanan. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na gumawa para po sa mga online ministries. At nawa, Panginoon, ang panalangin po namin ay ang divine intervention sa amin pong sitwasyon ito and for the solution of this situation, O God. Lord, may we learn to trust you in everything. At nawa, magtatapos ang taong ito na amin pong patuloy na pangahawakan ka ang iyong pangako. Patuloy po kaming yayakap sa iyo, Panginoon. Hiling ko rin po ang mga may karamdaman na lagi po namin ipinagpe-pray sa iyo
lalo na po ang mga cancer patient, Panginoon. Hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na gumamot at magpagaling kay Dr. Aline. Ganon din po kay Ate Lori, Panginoon, at ang lahat ng mga may cancer, Panginoon, nawa ikaw po ang magpagaling sa kanila. Dakilan Diyos, sa iyo ko po inilalapit ang aming pong gawain ngayong gabing ito. Salamat po sa Digan family na nakabalikat at nakasama po ngayong gabi. May you bless us, O Lord, as we continue on in this ministry. We praise you, Heavenly Father, and we want to commit to you everything. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At siguro po, pwede ko na kayong batiin. Advance Happy New Year. Amen. So, magbabagong taon na po, mga minamahal. At ako'y naniniwala na talagang kapag sa Diyos tayo ng hawakan, ito pong 2021 ay magiging pinagpalang taon po sa bawat isa sa atin. Kung na-bless po kayo sa opening number natin, I am very sure na mabe-bless din po kayo sa ating pong special number. At kung narinig po natin si Kuya Sam, ngayon naman, maririnig po natin ang kanyang mami. Walang iba kundi ang butihing may bahay po ni Pastor Mike Digan, si Ma'am Joyce Digan. Pakinggan po natin ang awit para ihanda po tayo sa mensahe po na ating pakikinggan ngayong gabing ito. Muli po, maraming salamat sa bawat isa. Ma'am Joyce, please. Amen. Thank you so much. So talagang blessed na blessed po ako ngayong gabi.
Actually po, gusto kong sabihin na talagang ako po ay motivated. I am very much overwhelmed sapagkat ang Diyos po ang siyang greatest encourager. Ano po? So, kanina talaga, nung may mga nagre-request po sa akin, so nag-iisip ako, talaga bang itutuloy po natin for tonight, considering na may conference na kanina. Pero talagang ang leading po ng Panginoon, ituloy pa rin po natin. Ano po? So, ituloy pa rin po natin ang ating pong mensahe, ang ating pong feasting ngayong gabing ito. At sa magiging pagtalakay po natin, so nais ko pong ibigay po sa inyo ang message na po pwedeng sabihin ko pong kaugnay ng aking pong message kanina. So, kung kayo po ay nakapanood sa ating pong conference, ang tinalakay po ng inyong lingkod ay ang patungkol sa pagpapasya na tayo po, mga minamahal, sa ating pong pagpapasya ay kinakailangan po na laging magpasya na tayo po ay sa panig ng ating Panginoon. So, for me, I can say na ito po ay magiging related doon sa naging pagtalakay ng inyo pong lingkod. Itong tatalakayin po natin ngayong gabi. So, my topic for tonight is about loyalty. Yes, I believe this topic is very important, especially sa mga mananampalataya, kung ang pag-uusapan po ay ang relasyon, kaugnayan natin sa Diyos. Naniniwala po ako na napakahalaga po ng tinatawag nating loyalty. Ang ating pong title ngayong gabing ito, The Great Pattern of Loyalty. Ang dakilang parisan o halimbawa po ng tinatawag po nating loyalty. At ang ating pong magiging teksto, I am very sure na kayo po ay pamilyar sa storya po ng 3 young Hebrews. Ito po ang isa sa akin pong masasabi nating paboritong passage sa banal na kasulatan o kwento sa banal na kasulatan, at marami po sa atin, ako'y naniniwala na talagang maraming pagkakataon na po na narinig po natin ang story na ito, mga preachings about the story of the 3 young Hebrews, and tonight I would like to dwell and to focus doon po sa loyalty na ipinakita po ng tatlong ito. Ano po? So, ating pong buksan sa Daniel chapter 3 ang ating pong mga Biblia. Okay? Daniel chapter 3. Magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 13. Daniel chapter 3, beginning verse number 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have set, which I have made well. But if ye worship not, ye shall be cast into the same hour into the midst of burning furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So ito po ang mga talatang sesentruhan po natin sa ating pong mensahe about loyalty. Let me emphasize to you yung pong pinagkunan po natin ng ating pong mensahe ngayong gabing ito. Alright? Ang sabi po ng sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa Haring Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter, O king. Okay? Ang sabi po niya, mga kapatid, our God whom we serve
is able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Kung mapapansin po natin, the statement of the three young Hebrews, I can say, ito po'y very confident. Ibig sabihin po, confidente po sila patungkol sa kakayahan ng Diyos na sila po ay iligtas. Mga kapatid, pero sa verse number 18, ang sabi po niya, alright, but if not. Diba? Kasi ang sabi po doon sa verse number 17, kung babalikan niyo po, if it be so, our God whom we serve shall able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Tapos, pagdating ng verse number 18, tingnan niyo po yung loyalty ng three young Hebrews. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ang ibig sabihin po, sa anumang kalagayan, lalabas, hindi nila ipagpapalit ang Panginoon. Hindi po sila lilihis sa Panginoon. Iniisip ko lamang po na sa mga nagdaang krisis na ito na ating pong naranasan, gaano kaya karami ang nalayo na sa Diyos? Gaano kaya karami ang nagpasya na lumihis na sa Panginoon at masasabi nating bumitaw na? Mga minamahal, sa kalagayan po ng three young Hebrews, masasabi po natin that they are loyal. Very loyal. Because according to their statement, bagamat talagang confidente po sila na kung kakayahan at kakayahan ang pag-uusapan, they are very confident that their God, our God, is more than able to deliver them. And then, ang punto po nila, if God will not allow that to happen, na sila po ay mas fair. Diba? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, but if not, kung hindi pa rin po sila iligtas, kung hindi loobin ng Panginoon, kung hindi marapati ng Panginoon, ang madiin sa kanila pong statement, hindi pa rin po sila luluhod sa ibang Diyos. Ano ang tawag po dito? Loyalty. So the message about loyalty, I believe, ay napakagandang mensahe to remind everyone na kung ang pag-uusapan po ay ang relasyon natin sa Diyos, tama lang, marapat lang na tayo po ay maging loyal sa ating Panginoon. Alam nyo, binigyan ko po ng diin kanina sa message na talagang kung ang pag-uusapan yung allegiance, hindi po ba? Allegiance. Sa mga hindi po naka-attend sa ating conference kanina, ang sinasabi ko po, kaya maganda na tayo po ay lumagay sa panig ng Panginoon at kung ano po yung message ng paglagay natin sa panig ng Panginoon, isa po sa ipinuntos po natin. Remember the 3 points? This is about assurance, abundance, and allegiance. Amen? So kung ang Diyos ang pag-uusapan, kung ang relasyon natin sa Diyos ang pag-uusapan, kinakailangan po na tayo ay manatili sa panig ng Diyos. At para tayo manatili, ang kailangan po natin allegiance. Hindi po ba? Pero sabi ko, kung si Satan ang tatanungin ninyo at kayo po'y nasa panig ng Diyos, ang gusto ni Satan, alis dyan. Di ba? Hindi allegiance. Ang gusto niya, alis dyan. And Satan is trying everything. And this is actually, I believe, nararanasan ng marami sa atin. Na talagang parang ayaw kang tigilan ni Satanas. Parang ayaw niyang tigilan ka. Hanggat hindi ka lumilihis, hanggat hindi ka bumibitaw, hanggat hindi ka bumibigay, mukhang ayaw kang tigilan ni Satanas. Guguluhin niya isip mo, okay? Lalagyan niya ng lason ang isip mo, ganun din ang pananaw mo, at ikaw ay magkakaroon ng negatibong puso sa Diyos kasi nga ang gusto ni Satan, alis dyan. Di ba? Alis dyan.
Huwag kang manatili sa Diyos. Satan is not happy na nakikita niya na ang mga Kristiyano po sa kabila ng lahat ng sitwasyon ay nakatindig pa rin sa Panginoon. But I am telling you tonight, we need to be loyal to God no matter what, mga kapatid. We need to stand firm. We need to stay. We need to strive para tayo po ay manatili sa piling ng Panginoon. Amen? Loyalty. So the great pattern of loyalty, I believe, ito pong 3 young Hebrews. Sa usapan po ng loyalty, mga kapatid, sa usapan po ng loyalty, alam niyo po, ang isang mensahe nito at ang isang maibibigay po nating puntos dito, ang loyalty po, it is actually for identity. Diba? Sila po, kung titignan niyo po sa storya, hindi ba nadalang bihag po sila? Okay? Nabigyan po sila ng privilege. Pinili po sila. Okay? Para sanayin po. At alam niyo po mga kapatid, doon sa kanilang naging katayuan na sila po'y nadalang bihag, kung tutuusin po, ginagawa ang lahat ng paraan upang ang kanila pong nasasabi po nating kultura baguhin po. Diba? Alam niyo po, may kulturang sanglibutan at may kulturang Kristiyano. Okay? So ito pong Babylon, yung mga kapatid, kung tutusin po, ginawa ang lahat ng paraan, even to the point of changing their names. Diba? Pati mga pangalan nila, binigyan po sila ng pangalan na kung saan magseset ng mind nila. Pero mga kapatid, the good thing about the 3 young Hebrews, because of their loyalty, clear ang kanilang identity. Minsan po nakakalungkot Kristiyano, pag naihalo mo sa iba, hindi mo na ma-identify. Hindi na po manotice, mga kapatid. Hindi na po obvious. Pagka po naihalo natin sa iba, kakulay na, kapareho na, kalingwahe na, okay, kalakad na, kabuhay na, yan po ang nangyayari. Pero sa kalagayan po ng 3 young Hebrews, ang kanila pong loyalty ay naipakita sa pamamagitan po ng kanilang pananatili sa kung ano po ang kanilang identity. Amen? Hindi po pwedeng Kristiyano na po tayo, kinakailangan pa rin po na atin pong piliting maging in sa sanglibutan. So paalala po, in reality, Christians, this world is not our home. Hindi na po talaga tayo taga-sanglibutan. Nandito po tayo para magsilbing ambassadors ng ating Panginoon upang magpatotoo para sa ating Panginoon. Representative po niya tayo dito sa lupa. Pero kung tutuusin po, it is not God's will for us na mabuhay na katulad ng mundong ito. So we need to be reminded, folks, we need to be reminded, brethren, we need to be reminded that as believer, bilang mga mananampalataya, ang sabi ng Bible, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So the good thing about them is that even though sila po ay naihalo na, sila po ay nadalambihag na, pero yung identity nila hindi nawala. So ito po ay dahil sa kanilang loyalty. Alam po nila na bilang sa Diyos, walang ibang dapat luhuran. Bilang nasa Panginoon, walang ibang dapat sambahin. Hindi sila po pwedeng magpatira pa at sumamba sa hindi tunay na Diyos. Ang identity po nila, maliwanag na being godly, being Christian, Diyos lang ang dapat sambahin. At ito po ang napakaganda sa storya na sila po ay lumutang, sila po ay naging outstanding, sila po ay masasabi po nating naging very noticeable in standing for God. Yan po ang tinatawag nating loyalty at ang mensahe na nakita ko po sa usapan ng loyalty ay kung ano ang identity natin bilang Christian. Ang nawawala na po ngayon, conviction. Wala pong masama, Christian, na tayo po'y maging open-minded. Pero hindi po maganda na tayo po'y maging compromiser. Hindi po maganda na tayo po'y maging careless. Hindi po maganda na hindi po tayo makakitaan ng conviction bilang Kristiyano. So tayo po, mga minamahal, alam niyo po, pag hindi po natin naingatan ang ating pong identity, hindi lang naman yung mga tao sa paligid ang po pwedeng ma-confuse natin Alam niyo, ang worst,
minsan, ikaw mismong may katawan, ikaw mismo sa sarili mo, confused ka na rin. Di ba? Naku-confuse ka din. Kaya nga may mga nagdadoubt sa kanilang salvation. Sometimes it is because of the problem sa kanila pong testimony. Ang tawag natin dito, identity crisis. Di ba? Yung hindi mo alam kung Christian kaya talaga ako. Kung Christian ako, ba't enjoy ako sa mga worldly things? Kung Christian ako, bakit parang okay lang sa ating lumihis? Alam nyo, may mga pagkakakilanlan. Pagka tunay ang Kristiyano, okay? Ang pakiramdam niya may kulang kapag hindi siya nakapag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pakiramdam po niya may kulang kapag hindi siya nakakasamba. Ang tunay na Kristiyano ay makikilala sa pagyakap sa mga bagay na ukol sa Panginoon. Kaya nga dito po, it is good also na tayo po'y maturuan na dahil Kristiyano po tayo, in Colossians chapter 3 and verse number 1 and verse number 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Kristyanismo po is not just a claim. Ito po yung spiritual standing natin sa Panginoon. And because ang Kristyanismo po ay katayuan natin sa Diyos, may manifestation po yan. Ang ibig sabihin po, dapat mahayag. So kaya, importante po yung identity. Okay? Sa loyalty, excuse me po. Sa loyalty, ikinukonsider po natin yung tinatawag nating identity, clear identity. Mga kapatid, hindi lamang po yan ang issue sa loyalty. Not just our identity, but also our integrity. Dito naman, ang gusto kong bigyang pansin po natin ay yung tinatawag na standard. Diba? Kanina yung spirituality, ito yung standard. Maganda po na maisip po natin na kung tayo po ay loyal sa Diyos, dapat po ang ating pong pamuhayan ay yung standard na isinet ng Panginoon. Hindi po pwede na tayo po'y mabubuhay sa sarili nating standard. Hindi po ba? So merong pong divine standard, yun po ang dapat nating sundan. So dito po mga kapatid, kung atin pong papansinin, hindi po biro ang kanila pong kalagayan. Sapagkat sila po sa kalagayan nila mga kapatid, nasa panganib po ang kanilang buhay. Kaya nga sa usapan ng conviction, hindi biro-biro po yan. Hindi po pwedeng sabihin po natin na hindi ka seryoso dyan. Hindi po ba? Why? Sapagkat mga ngahulugan ng buhay nila eh. Kung titignan niyo po doon sa storya, halos lahat to mga kapatid. Talagang sunod-sunuran lang sa hari. Ito po ay hindi natin may kukonsider na masuwayin sa hari. It is just that yung ipinagagawa ng hari, hindi po pwede na kung saan mas masunod kaysa sa gusto ng Diyos na siyang hari ng mga hari. Amen? So dapat po mas masunod ang Panginoon. So kaya nga, hindi po natin gustong palabasin na ito pong triyang Hebrews ay masuwayin doon po sa hari, kundi gusto nating ipakita na sila po'y masulurin sa hari ng mga hari. Ang ibig sabihin po, dapat ang standard natin, hindi po yung mundo. Dapat ang standard natin, hindi po yung human standard. Dapat po, biblical and divine standards. Kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. So kaya nga, aaminin po natin. Hindi po ba? Marami po kaya ayaw mag-Bible dahil ang sabi nila, alam mo, pagka ako'y sumama sa inyo at nag-Bible, ang daming ipagbabawal sa akin yan. Baka alisin sa akin yung ganito, baka, di ba? So, sa totoo lang, hindi naman po tayo nag-aalis. Kasi ang isang tao po, pag naging totoong Kristiyano, kaya nga pinapaalalahanan ko yung mga members ng church, kahit atakihin mo ng atakihin ang paglalasing, kahit atakihin mo ng atakihin ng lahat ng bisyo, hanggat hindi totoong save ang tao, wala rin po yun. Kahit tumawala ang pag-inom niyan, kung unsaved pa rin, sa impyerno pa rin po pupunta yan eh. So meaning, ang dapat i-secure natin ay yung salvation. Kasi kapag ang tao po totoong na-save, babaguhin po ng Panginoon yan. At sa kanyang magiging paglago, doon po makikita natin na aangat po ang standard po niyan. Kaya kung ikaw man ay totoong mananampalataya na, kamusta ang iyong standard? Ikaw ba ay ayon doon sa standard na isineset ng Panginoon para sa mga mananampalataya o ikaw ang nasusunod sa buhay mo? Mga kapatid, mga minamahal,
ito pong 3 young Hebrews ay hindi po bumigay. Hindi sila nakipag-compromise. Uy, para mas fair natin yung buhay natin. Di, palabasin na lang natin, nalumuhod tayo. Hindi po. Hindi po nila ginawa ang bagay na yan. So, very firm sila. Mga kapatid, the display of their loyalty is very obvious, mga kapatid. Napapatayin na sila, ipapatapon na po sila doon sa burning furnace, pero makikita nyo po na firmly, tumayo pa rin po sila para sa Diyos. Mga kapatid, ang kagandahan po, sa usapan ng loyalty, nakita po natin dito yung usapan tungkol sa identity. Hindi po pwede na sa Diyos ka, pero hindi nila na-identify ang iyong kalagayang espiritual na talagang Kristiyano ka, na sa Diyos ka. Di ba? Yun nga po yung lagi kong sinasabi. May mga tao po na kahit hindi magsalita, right away, masasabi mo, Christian to. Di ba? Meron naman mga tao na sobrang masalita at nagkiklaim na Christian siya. Christian kaya talaga to? Pinagdududahan mo eh. Why? Sapagkat makikita po yan eh. Sa kung ano po yung kanyang buhay at lakad. So, tapos po, kung ang pag-uusapan po natin, kung loyal ka sa Diyos, dapat, mga kapatid, sundin natin yung kanyang standard. Hindi mo dapat ibaba ang iyong moral. Hindi mo dapat ibaba ang standard ng iyong pagka-Kristiyano. Mga kapatid, yan po ay issue sa tinatawag nating loyalty. Not only that, I can also say na sa loyalty idea po, sila po yung great pattern of loyalty. Pinakita po their identity, their integrity, how about their influence? Because of their loyalty to God, mga kapatid, talagang pag tinignan niyo po yung storya, naka-impluensya po. Natatandaan niyo po ba sa chapter 1? Even Daniel, di po ba? Na kung saan po, inopera na po sila ng pagkain ng hari. Tayo po, typically kapag yun po ang nai-offer sa atin, kasi pag nababasa natin, parang ang gaang lang kaagad di po ba? Pero sa totoo lang, kung nasa aktual na pangyayari ka at kung ikaw ang ma-operan, baka right away, i-grab natin yan. Pagkakataon na to, pagkain ng hari, ang ipapakain sa atin, di po ba? Pero sa usapang espiritual at tindig ni Daniel sa kanyang Panginoon, alam niya na hindi kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, anong sabi ng Bible? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Tingnan niyo po, hindi niya binaba yung standard niya. Hindi yung para ma-please lang niya yung tao, binaba niya yung standard niya, hindi. So kaya talagang masasabi nating matindi po, may integrity, di po ba? Clear ang identity at napakatindi po ng influence. Di ba? Bakit? Sapagkat yung pong mga gumaya kay Daniel, maging yung tagapangasiwa na impluensyahan. O dito naman po sa 3 young Hebrews, the same thing, because they stood up for God, so tinayuan din po sila ng Panginoon. And in fact, for me, dapat wala nang pakialamang hari pagkatapos nun. Kasi ano pa ba i-expect mo? Ipapatapon mo sa burning furnace Bakit kinailangan pang silipin ng hari at tingnan ng hari? Meaning, talagang medyo namumove ang hari sa tindi ng conviction nitong mga ito. Bakit ganyan kaloyal sa Diyos tong mga ito? Di po ba? Bakit ganyan sila kaloyal na iligtas o hindi iligtas? Hindi sila magpapatira pa sa mga ginawa po nila, mga kapatid. Why? Because of their loyalty. Kaya nga, ano ang bagay na magandang makita po natin? Di ba? Kasi yung pong nagtapon sa kanila, di ba? Dahil po ang nangyari, according dito sa record, sa story, hindi po ba 7 times na pinainit po yung hurno, yung burning furnace. Na ang katibayan na napakainit talaga nito, mga minamahal, nung pong dadalhin po sila, yung mga naggapos sa kanila at magtatapon sa kanila, according po sa record, nasa bukana pa lang, ano nangyari? Tinupok na po kaagad ng apoy. Right. Doon pa lang medyo mapapasal ka na, dapat lahat sila. Pero hindi. Ang record po ang nagsasabi na ang natupok ng apoy ay yung mga magtatapon sa kanila doon sa burning furnace. Okay? Kung doon pa lang sa bungad, nagkasunugan na, lalo na kung naitapon ka pa sa actual na burning furnace. Kuha niyo po yung punto natin?
Dito po makikita nyo kung paano pag tumayo ka sa Diyos. Diba? Hindi pwedeng hindi ka tatayuan ng Panginoon. Ang loyalty natin sa Panginoon, mga kapatid, can create a great impact, mga kapatid. So, alam nyo po, nung tinapon po sila roon, ang sabi po ng Bible, kung babasahin nyo po sa kabuuan ng storya, ang sabi po ng Bible, yung king mismo nagtanong eh. Diba? So, yung king mismo nag-usisa, mga minamahal. At ang naisip nga ng king, sabi niya, hindi ba 3 yung ipinatapon natin na nakatali? Pero bakit ang nakikita ko, 4 sila? Okay? 4 sila na sila'y mga kalag. Ibig sabihin po, di ba, tanggal ang pagkakatali po sa kanila at nakikita nila na talagang masasabi natin at silang lahat ay ni hindi man lang na nasunog, nasugatan. Okay? At ang matindi nito, ni hindi nag-amoy usok. Di ba? So, baka mamaya, Christian ka, amoy usok ka, ha? Baka mamaya, Christian ka, amoy bisyo ka, ha? Baka mamaya, Christian ka, amoy mundo ka. So, dapat tayo po ay maging loyal sa Diyos. Tayo sa tamang konbiksyon. Harapin natin ang totoo na pagka-Kristiyano, merong hindi para sa atin. Sa identity natin, merong hindi para sa Kristiyano. Hindi disenyo para sa Kristiyano. Sa integrity natin, huwag nating pabababain. Sa impluensya natin, tayo dapat ang maka-impluensya at hindi tayo dapat ang magpa-impluensya. Sa impact natin, sana po mga kapatid, maging able po tayo that because firsthand, mga kapatid, even the king, matindi po. Ang sabi po nung king, sa nakita nila, grabing gawa ito, grabing kapangyarihan ito. Isipin niyo po, sa loyalty natin, po pwedeng maparangalan ng Diyos. Ano po ang po pwedeng maging aplikasyon nito? Bakit sa kabila ng matinding pandemic na ito? Bakit sa tindi ng lahat ng dinaanan natin? Ba't hindi ka pa rin bumibitaw? Bakit tuloy ka pa rin sa Diyos? Bakit ikaw ay nakayakap pa rin sa Panginoon? Bakit gabi-gabi hindi mo binatawan ang pakikinig ng kanyang salita? Ano ang tawag dyan? Loyalty. At ano naman ang pinakita ng Panginoon sa iyo? Diba? Nasa kabila ng pandemic na ito, mga pinamahal, makikita nyo po kung paano tayo sinustain ng Panginoon at kung paano pong heto tayo. 2020, last day na po ngayon. Mamaya po 2021 na. Pagpalo po ng 12:01, 2021 na po yan. Yes. Ang ibig sabihin, nung nagsimula ang pandemic na ito, bilang tao, paano na tayo? Ano na po pwedeng mangyari sa atin? Diba? Saan kaya tayo patutungo nito? Lalo na kung naapektuhan pa yung trabaho mo. Lalo na kung naapektuhan pa yung negosyo mo. Humanly speaking, nakakapangamba. Pero ang nakakatuwa, maapektuhan man o hindi, mawalan man ng trabaho, o ano man ang maging kalagayan, katulad ng 3 Hebrews, hindi pa rin kami lilihis, hindi pa rin kami sasamba sa ibang Diyos, yayakap pa rin kami sa Panginoon. Mga kapatid, that's loyalty. Amen? Okay? Ang kanilang loyalty ay na-create ng influence at matinding impact. Kapag ka binasa niyo po, mga kapatid, ang sabi po ng hari, hindi basta-basta itong gawang ito. Hindi ako nakakita at nakasaksi ng ganitong katinding himala. Anong sabi ng king? Hindi ba ang decree niya? Okay. Before, ang decree ng king, ang hindi sasamba sa golden image, paparusahan. Aba, matindi po ito. Because of the loyalty of the 3 young Hebrews, pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili na kung saan tinayuan po niya ang mga loyal sa kanya. Alam niyo, sabi ng king, magmula ngayon, eto na ang decree, wala na kayong ibang Diyos na tatawagan, kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. At ang sino mang tumawag sa ibang Diyos, liban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, anong sabi? Will be cut into pieces. Ibig sabihin po, talagang ang parurusahan na yung hindi nasasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Here is my challenge, mga minamahal. Sino ba talaga yung sinampalatayanan mo? Sino ba talaga yung Diyos na kinikilala mo? Sana po yung Diyos din ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
At kung iyon ang iyong masasabi po nating paniniwala na ang kinikilala mong Diyos ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sana po kung paano naging loyal si Shadrach, Meshach, and Abednego, sana ganun din po tayong maging loyal sa Diyos. Sana po anuman ang mangyari ngayon 2021, kasi hindi po natin masasabi dahil wala sa kapangyarihan natin ang lahat. Di ba? Hindi natin alam kung ano po. May mga balita po na meron na namang matinding makakakombinasyon ng virus na ito na talagang bilang tao nakakapangamba, bilang tao nakakatakot. Mga kapatid, hindi po ba nakakatakot yung maalaman mong pag hindi ka nagpatira pa sa golden image, ipapatapong ka sa burning fiery furnace? Hindi ba nakakatakot din po yun? Pero mga kapatid, sa loyal sa Diyos, anuman ang sitwasyon, anuman ang laban. Sabi ko nga po, calamities, crisis, challenges, anuman po yan. Pagka ikaw ay loyal sa Diyos, tatayo ka lang sa Kanya. Mananatili ka sa Kanya. Hindi ka gagamit ng kahit anong dahilan. Hindi ka magbibigay ng kahit anong dahilan para layuan mo ang Diyos. If you are really loyal to Him. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pinaka-the best na loyalty ay ang loyalty natin sa Diyos. At ang loyalty natin sa Diyos, mga kapatid, ay magpapakita sa mga tao ng ating totoong identity. Ito po ay patotoo ng masasabi po nating matinding integrity. Hanggang sa ito po ay magdulot ng influence at mag-create ng impact na magiging dahilan para ang Diyos na ating tinatayuan ay kilalanin maging ng mga tao sa ating kapaligiran. So, ngayon pong ating pong huling pag-aaral para sa 2020, I hope and I pray na tayo po ay nahamon sa matinding pattern of loyalty ng 3 young Hebrews. Again, ano man ang haharapin natin ngayon 2021, hindi po magiging problema ito kung ang tatayuan po natin ay ang Diyos na kung saan sa maraming pagkakataon pinatunayan na po niya ang kanyang sarili sa atin. Uulitin ko po, let us be loyal sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Mga kapatid, ang tindi ng loyalty, ang sabi po nila, our God whom we serve is able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Pero ang matindi po, verse number 18, but if not, be it known unto thee, hindi pa rin kami magpapatira pa sa iyong, di ba, sa ibang Diyos. Talagang mananatili po na sa Diyos lang sila sasamba. I hope and I pray na ngayong gabing ito, muli po tayong pinagpala ng Panginoon. So, let me take this opportunity sa ating pong pagtatapos na ang inyong lingkod, kasama po ang aking buong pamilya, binabati po namin kayo ng Happy New Year. Nanawa tayo po ay mag-enjoy sa taong ito muli sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Ngayong gabing ito, mga kapatid, ating pong patuloy na panghawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Kung kayo po ay hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, yun po ang unang hakbang. Ito po ay ang paglapit natin sa ating Panginoon. At kung ikaw ay Kristiyano, walang kahit anong po pwedeng maging makadahilanan sa pagtalikod sa Kanya. Hindi po kailanman dapat talikuran ang klase ng Diyos na meron tayo. Siya po ay ating dapat tindigan. Siya po ay dapat panindigan. Siya po ay dapat yakapin nating mahigpit sa ating buhay. Muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo pong naging paggabay sa amin. Nawa ang mensaheng ito ay mensahe na nagpaalala sa bawat isa. Na kung saan, Panginoon, sa aming pagtayo, sa aming paninindigan sa iyo, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Nawa na-realize po namin na sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay, kinakailangang patuloy po na kami ay magtapat sa iyo. Panginoon, maraming salamat po.
ito po ang aming panalangin, lakip ang aming paghiling, na kami po ay bigyan mo ng mabiyayang 2021, Panginoon. Nawa, ikaw ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa po sa amin. At ano man ang mangyari, O Diyos, yakapin ka naming mahigpit sa aming mga buhay. Uli po, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang mga mayroon pong kahilingan, na nawa, tugunin mo po ang mga kahilingan ito. Salamat po sa iyong hindi maitatanging katapatan. Salamat po sa survival. Salamat po for sustaining us, O God, sa nakaraang 2020. We praise you, Heavenly Father. We thank you for everything. Lahat ng ito, O Diyos, sa iyo po namin pinapapupurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para sa ating Feasting on the Divine Verses. And please, sa 2021, patuloy pa rin po tayo na magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.